May dahilan kung bakit may mga taong parang kilala mo na. Pero kapag dumating ang totoong sitwasyon, bigla mo silang hindi makilala. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil ngayon mo lang nakita ang maskarang matagal na nilang suot. Sa psychology, halos lahat ng tao ay may role na ginagampanan. Isang bersyon ng sarili na ipinapakita sa mundo para tanggapin, para respetuhin o para protektahan ang sarili. At ang mas delikado, madalas mas napapaniwala pa natin ang sarili natin kaysa sa ibang tao. Dahil minsan, ang pinakaimportanteng matutunan ay hindi kung sino ang totoo, kundi kung sino ang nagtatago. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Ang maskarang suot ng tao. Bakit hindi mo kilala ang totoong pagkatao nila? May mga taong pakiramdam mo ay kilalang kilala mo na. Kasama mo sila, kausap mo sila, nakikita mo ang kilos nila araw-araw. Pero kapag dumating ang totoong pagsubok, saka mo lang marirealize na ang nakilala mo ay hindi ang totoong sila. Sa psychology, tinatawag itong social mask. Ito ang bersyon ng sarili na ipinapakita ng tao sa mundo. Hindi ito kasinungalingan, isa itong proteksyon. Natuto ang tao magsuot ng maskara dahil may mga pagkakataong kapag ipinakita mo ang tunay mong sarili, nasasaktan ka, nahuhusgahan ka o tinatanggihan ka. Kaya bumubuo ang isip ng isang mas ligtas na pagkatao. Isang mukhang palaging maayos. Isang personalidad na katanggap-tanggap sa iba. Isang imahe na hindi madaling masira. Ang problema, habang tumatagal, nasasanay ang tao sa maskara. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na niya alam kung alin ang papel at alin ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong mabait sa harap pero malamig sa likod. Matapang magsalita pero duwag sa desisyon. Masaya sa paningin pero wasak kapag mag-isa. Hindi mo sila lubos na kilala. Dahil hindi lahat ay handang ipakita ang tunay nilang pagkatao. At hindi dahil masama sila, kundi dahil natutunan nilang mas ligtas ang magtago kaysa masaktan ulit. Sa huli, tandaan mo ito. Ang tunay na pagkatao ng tao ay hindi lumalabas sa mga salita nila, kundi sa mga sandaling hindi na nila kayang isuot ang maskara. 2. Sa likod ng ngiti. Ang psikolohiyang itinatago ng tao. Hindi lahat ng ngiti ay senyalis ng saya. Sa psychology, ang ngiti ay isa sa pinaka-epektibong maskara ng tao. May mga taong ngumiti hindi dahil masaya sila, kundi dahil iyon ang inaasahan sa kanila. Ngumiti para hindi magpaliwanag. Ngumiti para hindi magmukhang mahina. Ngumiti para hindi magbukas ng sugat. Ang utak ng tao ay mabilis matuto. Kapag napansin nitong mas tinatanggap ka ng mundo kapag maayos ka, unti-unti nitong tinuturuan ang sarili na itago ang sakit at ipakita lamang ang kaya ng iba. Dito nagsisimula ang tahimik na kontradiksyon. Masaya sa paningin ng lahat, pero pagdating ng gabi, walang kausap kundi sarili. Ang ngiting ito ay hindi panlilin lang sa iba. Kadalasan panlilin lang ito sa sarili, isang paraan para sabihin kaya pa. Kahit matagal ng pagod, sa psychology mas delikado ang taong palaging nakangiti kaysa sa taong hayagang nasasaktan. Dahil ang una ay natutong tiisin ang bigat nang walang humihingi ng tulong. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong biglang napuputol, biglang nanlalamig, biglang nawawala. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil matagal na silang lumalaban mag-isa. Sa likod ng ngiti, madalas naroon ang pagod, takot at lungkot na hindi nila alam kung kanino ipapakita. Kaya huwag mong sukatin ang pagkatao ng tao base sa itsura ng emosyon na ipinapakita nila. Dahil minsan, ang pinakamalungkot na tao sa isang silid ay siya ring may pinakamatingkad ng ngiti. 3. Hindi. Lahat ng muka ay totoo. The mask people wear ayon sa psychology. Sanay ang tao sa pagmamasid ng muka. Doon natin binabase kung mapagkakatiwalaan ng isang tao. Kung mabait ba sila? Kung ligtas ba silang lapitan? Pero ayon sa psychology, ang muka ay hindi palaging salamin ng totoong pagkatao. Maraming emosyon ang natututunang itago. Hindi dahil gusto ng tao magsinungaling, kundi dahil mas ligtas yon kaysa magpakatotoo. May mga taong mukhang kalmado, pero puno ng galit na hindi na ilalabas. May mukhang matapang, pero takot na magkamali. May mukhang masaya, pero matagal nang nawalan ng direksyon. Ang maskara ay nabubuo sa paulit-ulit na karanasan. Kapag naparusahan ang pagiging totoo, natututo ang isip na baguhin ang ipinapakita. Unti-unting hinuhubog ng lipunan kung anong muka ang katanggap-tanggap at alin ang kailangang itago. Dito nagsisimula ang pagkakahiwalay ng panlabas na anyo at panloob na mundo. Ang delikado, kapag nasanay ang tao sa suot na muka, kahit siya mismo ay nahihirapan ng alisin ito. Kaya may mga taong hindi mo maintindihan. Hindi dahil magulo sila, kundi dahil ang ipinapakita nila
ay hindi tugma sa nararamdaman nila. Sa psychology, ang totoong pagkatao ng tao ay hindi lumalabas sa unang tingin, kundi sa mga sandaling pagod na silang magpanggap. Tandaan mo ito. Hindi lahat ng mukhang maayos ay tunay na buo sa loob. 4. Ang role na ginagampanan ng tao sa lipunan at bakit hindi ito ang tunay nila. Sa lipunan, hindi ka agad tinatanong kung sino ka. Mas madalas tinatanong kung ano ang kaya mong ipakita. Kaya natututo ang tao gumanap ng papel. Sa trabaho, may inaasahang kilos. Sa pamilya, may inaasahang ugali. Sa kaibigan, may inaasahang personalidad. Unti-unting nahahati ang pagkatao. May version ka para sa bawat sitwasyon at habang tumatagal, mas pinapahalagahan ang papel kaysa sa totoong nararamdaman. Ayon sa psychology, ang role ay hindi identidad. Isa lamang itong kasunduan sa pagitan ng tao at ng lipunan kung paano siya tatanggapin. Pero kapag masyadong nakapako ang isang tao sa papel, nawawala ang espasyo para maging totoo. Natuto siyang pigilan ng emosyon dahil hindi ito akma sa role na ginagampanan niya. Kaya may mga leader na hindi pwedeng mapagod. May mga magulang na hindi pwedeng magkamali. May mga taong palaging malakas, kahit ubos na sa loob. Ang problema, hindi dinisenyo ang isip ng tao para mabuhay sa pagganap lang. Kailangan nito ng pahinga mula sa pagpapanggap. Kapag hindi ito nakuha, lumalabas ang pagod sa ibang anyo, tahimik na galit, biglang paglayo, o pakiramdam na hindi ka nakilala ng sarili mo. Tandaan mo ito, ang role ay suot lang. Hindi ito ang tunay mong pagkatao. At minsan, ang pinakamahalagang gawin ay hindi gampanan ang inaasahan ng iba, kundi alalahanin kung sino ka. Kapag walang nanonood. 5. Bakit may dalawang pagkatao ang tao? Ang maskarang hindi mo napapansin. Minsan napapansin mo ito sa isang tao. Iba siya kapag kasama ka. Iba siya kapag may ibang tao. At minsan iba rin siya kapag mag-isa. Hindi ito pagiging plastic. Ito ay adaptasyon. Ayon sa psychology, ang isip ng tao ay marunong mag-adjust para mabuhay. Kapag may banta ng pagtanggi, kahihiyan o sakit, gumagawa ito ng panibagong bersyon ng sarili. Dito nabubuo ang dalawang pagkatao. Isa para sa mundo, isa para sa sarili. Ang panlabas na pagkatao ay kalmado, maayos at kontrolado. Ang panloob na pagkatao ay puno ng emosyon na hindi mailabas. Habang tumatagal, nagiging normal ang paghahati. Hanggang sa dumating ang puntong, hindi na alam ng tao kung alin ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong biglang nag-iiba ng ugali. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil napagod na ang maskara. Sa psychology, ang hindi nakikitang maskara ang pinakamapanganib. Dahil habang iniingatan nito ang tao, unti-unti rin nitong inuubos ang lakas niya. Tandaan mo ito. Ang dalawang pagkatao ay hindi kahinaan. Ito ay senyales ng taong matagal nang nagtatago. At minsan, ang pinakamahirap na tanong ay hindi kung sino ka sa harap ng iba, kundi kung sino ka kapag ikaw na lang ang natitira. 6. Ang tahimik na maskara. Bakit ang pinakamaingay ay madalas ang pinakatago? May mga taong punong-puno ng boses, palaging nagsasalita, palaging may opinyon, palaging nasa eksena. Pero ayon sa psychology, ang sobrang ingay ay hindi laging kumpiyansa. Minsan ito ay depensa. Ang taong takot sa katahimikan ay kadalasang takot makaharap ang sarili. Sa tahimik na sandali kasi, walang maskarang kayang magtago. Kaya ginagawang panangga ang ingay, tawa, kwento, komento. Basta huwag lang manatiling mag-isa sa isip. Ang paradox, habang mas maingay ang tao sa labas, mas tahimik ang pinagtataguan niya sa loob. May mga taong dominanting magsalita dahil ayaw nilang makita ang insecurities nila. May palabiro dahil ayaw nilang maramdaman ang bigat. May palaging opinionated dahil natatakot silang maging irrelevant. Ang maskarang ito ay bihirang mapansin dahil mukhang lakas. Pero sa psychology, madalas itong senyales ng takot na hindi pa nahaharap. Kaya huwag kang agad maniwala sa lakas ng boses. Ang tunay na lakas ay kayang manahimik nang hindi natatakot. Tandaan mo ito, hindi lahat ng tahimik ay mahina. At hindi lahat ng maingay ay matapang sa loob. 7. Ang mukhang ipinapakita versus ang totoong sarili. May dalawang bersyon ang halos lahat ng tao. Ang isang bersyon ay para makita ng mundo. Ang isa ay para manatiling nakatago. Ang mukhang ipinapakita ay binuo mula sa inaasahan ng iba. Kung ano ang katanggap-tanggap, kung ano ang hindi magdudulot ng gulo. Sa psychology, ang ganitong pagkakahati ay hindi abnormal. Ito ay resulta ng pagkatutong mabuhay sa lipunan. Habang lumalaki ang tao, natututunan niya kung kailan siya dapat maging tahimik, kung kailan dapat ngumiti, at kung kailan dapat pigilan ang totoong emosyon. Ang problema, kapag masyadong napalakas ang ipinapakitang mukha,
Unti-unting humihina ang koneksyon sa totoong sarili. Dito nagsisimula ang pakiramdam na parang may kulang. Parang may mali pero hindi maipaliwanag. Parang nabubuhay ka pero hindi buo. Ang mukhang ipinapakita ay mahusay sa pagprotekta. Pero ang totoong sarili ang siyang nakakaramdam ng pagod. Sa psychology, ang tunay na healing ay hindi pagbuo ng mas magandang maskara, kundi ang dahan-dahang pag-alis nito sa mga lugar kung saan ligtas ka na. Tandaan mo ito, hindi ka naliligaw kapag nararamdaman mong hindi ka totoo. Iyon ay senyales na ang totoong sarili mo ay gusto ng marinig. 8. Ang maskara ng mabait, matapang at masaya. Pero ano ang nasa likod? May mga taong kilala bilang mabait, palaging umuunawa, palaging nagbibigay, palaging nandyan. Pero ayon sa psychology, ang sobrang kabaitan ay minsan hindi ugali, kundi depensa. May mga taong natutong maging mabait dahil natuklasan nilang mas ligtas ito kaysa ipakita ang galit o pagtutol. Mayroon ding mga taong kilala bilang matapang, diretso magsalita, hindi umaatras, mukhang walang takot. Pero madalas, ang tapang ay maskara ng takot na magmukhang mahina. Isang paraan para hindi na masaktan muli. At may mga taong laging masaya, palatawa, palaging positibo, parang walang problema. Sa psychology, ang ganitong saya ay minsang panangga sa lungkot na hindi pa kayang harapin. Ang tatlong maskarang ito ay pare-pareho ang layunin. Proteksyon. Hindi nila tinatago ang sarili para maloko ng iba. Itinatago nila ito dahil minsan walang ligtas na lugar para maging totoo. Tandaan mo ito. Ang kabaitan ay maaaring pagod. Ang tapang ay maaaring takot. Ang saya ay maaaring sigaw ng tulong. At ang tunay na pag-unawa sa tao ay hindi nakikita sa kung ano ang ipinapakita nila, kundi sa kung bakit nila kailangang magpanggap. 9. Hindi ka niloloko, nagpo-protect lang sila, ang mask people wear. Minsan pakiramdam mo niloloko ka. Parang hindi tugma ang sinasabi at ginagawa nila. Parang may tinatago. Pero ayon sa psychology, hindi lahat ng pagtatago ay panlilin lang. Minsan ito ay proteksyon. Ang maskara ay nabubuo hindi para manakit ng iba, kundi para pigilan ang sariling masaktan. Isang mekanismo ng isip kapag paulit-ulit itong nasugatan noon. Kapag ang isang tao ay nagpakita ng totoong emosyon at naparusahan dahil dito, natututo siyang mag-ingat. Kaya binabago niya ang kilos. Pinipili ang sasabihin. Kinokontrol ang ipinapakita. Hindi para lokohin ka, kundi para manatiling ligtas. Sa psychology, ang mga taong may pinakamakapal na maskara ay madalas may pinakamahabang kasaysayan ng sakit. Kaya minsan, kapag bigla silang lumalayo o nagiging malamig, hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil bumabalik ang instinct na magtago. Tandaan mo ito, hindi lahat ng distansya ay pagtanggi. Hindi lahat ng katahimikan ay kawalan ng emosyon. Minsan, ito ay wika ng taong natutong mabuhay sa pamamagitan ng pagprotekta sa sarili. Then, kapag natanggal ang maskara, ano ang lumalabas sa totoong pagkatao ng tao? Hindi basta-basta natatanggal ang maskara ng tao. Kadalasan, hindi ito kusang inaalis. Ito ay napupunit sa pagod, sakit, o katotohanang hindi na kayang itago. Kapag nangyari ito, hindi palaging maganda ang unang lalabas. Minsan galit, minsan lungkot, minsan pagkalito. Ayon sa psychology, ang unang lumalabas ay hindi ang tunay na pagkatao, kundi ang mga emosyon na matagal nang kinulong. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong biglang sumasabog, biglang umiiyak, biglang umaalis. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil ngayon lang sila tumigil sa pagpapanggap. Kapag tuluyang natanggal ang maskara, doon pa lang nagsisimula ang tunay na pagkilala sa sarili. Hindi perpekto, hindi palaging matatag, pero totoo. Ang totoong pagkatao ng tao ay hindi laging malakas. Minsan ito ay sugatan, natatakot at nangangailangan ng pahinga. At dito pumapasok ang pinakamahalagang punto. Ang pagiging totoo ay hindi kawalan ng lakas. Ito ay anyo ng tapang. Tandaan mo ito. Kapag nakita mo ang isang taong walang maskara, huwag mo agad husgahan dahil maaaring ito ang unang beses na pinili nilang maging totoo. Sa likod ng bawat kilos, bawat salita at bawat mukha na nakikita mo, may kwento na hindi agad sinasabi. Ang maskara ay hindi palaging kasinungalingan. Madalas ito ay ebidensya ng mga laban na hindi mo nakita at mga sugat na kinailangang takpan para magpatuloy. Kapag mas natutunan mong intindihin ang mga maskarang ito, mas nagiging malinaw hindi lang ang ibang tao, kundi pati ang sarili mo. At minsan, ang pinakamahalagang kaalaman sa psychology ay hindi kung paano basahin ang iba, kundi kung kailan mo na kayang maging totoo. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development,
Mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel. Dahil ang kaalaman sa isip ng tao ay hindi lang pangunawa sa iba, ito ay hakbang para mas makilala ang sarili.